Nagkaroon kasi ng pulong at humarap doon sa Senado yung 18 na di umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. So maraming pinangalanan doon ng mga kongresista, dating kongresista, incumbent, may mga senador, kasama pa pati si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng mga dating bodyguard si Zaldico, sila ay naghatid ng mali-maletang pera. Yun. Ay, isa lang naman ang challenge ng mga nagpabulaan doon sa kanilang mga testimonya, abi maglabas kayo ng ebidensya. Ano mga ebidensya ho doon? Yun ang aabangan kung meron hong maipakita Kung meron ebidensya. ba? Oo, tama yan. O sapat na ba yung sinasabi nilang pictures o ng maleta ng pera? Bay mahirap yun kasi kahit sino yata pwedeng maglabas ng ganong picture. Yung kailangan mo ebidensya ay may pumirma ba na tinanggap yung pera. 'Di ba? May paper trail. At higit sa lahat, kahit man lang yung mag-picture ba na tinanggap ni kongresista o ni senador, ganito yung mali-maletang pera. Oo. Pero sabihin naman nila, abay wala namang harap na ganon. Walang... Oo. So, diba? medyo mabigat-bigat yung mga naging presentasyon kanina. So, Although yun ba abangan natin, dati na nilang nasabi yon. Oo. Actually, pangalawang pagkakabanggit lang na ganito kahabat, kadetalyado. Pero dati nila pong sinabi yon nang labas pa sa Senado. Ngayon lang first time sa pulong sa Senado nila ito ginawa. 13 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Live tayo, Double Wang sa Double B. At kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV sa hapong ito. Senador, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Senator, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon. Narinig niyo po kami, Senator? Magandang hapon po sa inyo, Ms. Weng at Sir Weng din po. Opo, Double Weng, Yes. opo. Thank you Salamat po sa sa oras. pagpapaunlak ng oras sa amin, Senator. Ang tanong ngayon kasi, di ba dati na nating narinig yung mga allegations ng mga dating bodyguard ni Congressman Zaldico. Ngayon, inulit nila ito dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso kanina sa isang pulong dyan, headed by Senator Rodante Marcoleta. At nababanggit ang pangalan niyo, pati po yung sa ICC investigation na ikonokonek, pinondohan daw ng pondo galing kay Zaldico. Senator, kayo po. okay, ito po Apo. ulitin ko po, I categorically deny na meron akong natanggap na pera galing kay Saldico para sa ICC o kung para sa anumang purpose. Hindi po totoo yan. At ang ICC mismo nag-issue na rin ng statement denying that. Ngayon, itong mga statement sila, minomonitor namin kasi paiba-iba na, isang maleta, dalawang maleta. Kanina, 6 na maleta na. At same person ito. Kaya dahil dyan sa sinabi nila niyan, magpa-file ulit ako ng pangatlong case laban sa kanila kasi habang ginagawa nila yan, haharap talaga sila ng kaso. At doon, sa korte, patunayan nila lahat ng kung ano man CCTV, kung ano man yung pinagsasabi nila, i-prove nila yon. Kasi sigurado ako na hindi nila masasubstantiate yung mga allegations nila kasi hindi totoo. At any point, Senator, dati, wala kayong naging contact o nagkaroon ba kayo ng contact kay Zaldico? Si Saldico, dating congressman, ano po yan, Bicolano yan eh. Apo. Alam niyo po, being a Bicolano na politician, we run in the same circle. So, meron akong mga engagement sa kanila. Pero ang bottom line, kung nagbigay siya ng pera at kung tumanggap ako ng pera, lalo na para sa ICC, susuhulan ko ng ICC $2 million, sinasabi nila. Paano mangyayari yun? Hindi ba nila maisip? Kung paano nga gagawin yon at dito bibigay, paano ba ilalabas yon? Itong mga commercial flight ito. Ngayon, kung meron man dun sa grupo na yon, yung 18 ex-marines na yan, kung meron man silang nag-escort man sila nung dumating dito o inatid sa hotel, hindi krimen yun. Kasi ang ICC, hindi naman bawal pumasok dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ako nakikipag-ugnayan sa kanila, di ba noong ko pa sinaamin, 2017 pa, nung final namin yan sa ICC, nakikipag-ugnayan ako sa kanila, tinutulungan ko sila magkalap ng ebidensya, testigo, para nga ma-develop yung mga kaso labang kila Digong, Bato, Bongo at iba pa.
So ano ngayon ang krimen doon? Mm. Yun po. Hindi nyo tinatago na nagkaroon kayo ng ugnayan doon sa mga ICC investigators. But at any point, Senator, maliban doon sa nagkaroon kayo ng anumang transaksyon or ugnayan kay Zaldico, yung mga mukha nung sino man doon sa 18 na dati niyang bodyguard, namumukhaan nyo ba? Wala po akong namumukhaan doon. Mhm. Kasi alam nyo, yung kung totoo mang nag-escort, nandoon lang naman yan sa labas. Kung naghatid man sila, edi yun, hindi man kasama yan sa meeting. Ano bang sinasabi nila? Mhm. Alam nyo, itong mga ito nga, may claim yung NBI na may nakalap sila impormasyon na binayaran itong mga to para magsabihin kung ano yung gustong sabihin ng mga handlers nila. Mhm. Ayun lang ang explanation dito. Kasi 'di ba, very absurd yung statement na yon. Mhm. Paano mo susuhulan yan? Bakit mo susuhulan yung ICC? Na mandato nila yan. Mhm. Tsaka mga Europeans yan, very professional yung mga yan. Mhm. Di ho ba? Opo. So, tsaka may pondo yung ICC Mhm. for investigation purposes. Okay. Yun po yan. Senator, nabanggit nyo, pangalawang beses magsasampo kayo ng kaso. Sa lahat ho, sa kanila, 18? Pangatlo po. Pangatlo. Pangatlong beses na. Oh. Ngayon, ang kakasuhan lang namin, yung mga nagsalita na mismo. Kasi yung unang dalawa, joint sila joint affidavit Mm. Kaya lahat sila. Pero ngayon, yung mismo nagsalita, di yun yung kakasuhan. Pangatlo niya na yon na kaso. Kaya I'm sure itong mga to, kakaharap na naman ng kung ano-anong kaso dito kasi kung sino-sino yung mga pinagsasabi na pangalan doon Gano'n na lang. Ano po ang nakikita niyo motibo? Bakit kayo idinadawit dito, Senator? Kailangan kasi nilang dungisan yung pangalan ng ICC Mhm. na tipong hindi legitimate yung investigasyon nila, hindi legitimate yung mga ebidensya, mga testigo. Samantalang yung buong Pilipinas ay saksing buhay doon sa mga pangyayari nung panahon ni Digong. Pinagmamalaki nila yan, yung mga patayan na yan. Mhm. Mhm. Di ba? O Opo. bakit ngayon, itinatanggi na nila? Di ba? So, yun lang po yan. O kaya lang pa, may epekto ba yung halimbawa paninira nila sa ICC samantalang ito po isang international body? Wala pong epekto dun sa kaso nila Digong. Opo. But for sure, gagamitin niya susubukan niyan gamitin ng mga abogado niya Mhm. na ito, na sinuhulan, ganito, Oo. para lang kung ano mang suntok sa buwan ang makuha nila doon. Mhm. Mm. But merits-wise, solid na solid yung ebidensya. Mhm. Ngayon, itong ICC naman, yung mga prosecutors, ay inimbestigahan nila yung last time. Pag meron lang na nakuha itong testigo ng NBI na umamin, na binayaran sila para dyan, Mhm. Mm. violation naman yun ng Article 70 ng Rome Statute, Mm. pwede silang kasuhan doon Mhm. ng obstruction of justice kasi nilalagay nila sa peligro yung buhay ng mga pinangalanan nilang Mhm. ICC investigators. Yes. Oo. Pero, bawal yun. Kasi pagka pinangalanan mo, sinabi mo kung saan naka-check-in, edi parang ini-invite mo yung mga tirador ni Digong na huntingin yung mga yan. Opo. Pero doon sa mga detalye na binigay nila, yung mga lugar na pinuntahan, pinagdeliveran, familiar kayo sa mga sinabi nila, Senator? Doon sa mga details na nabanggit na ganon? Kung escort talaga sila, kung isa man doon nag-escort sa mula airport, Yes. pagpunta doon sa hotel nila, yun ang alam niya. Pero nagbigay siya ng maleta, nagbigay ako ng maleta doon. Sige nga, tingnan natin yung CCTV na sinasabi nila kay Tano. Sige, ilabas niyo yan. Mhm. Pero pag wala kayong ma-produce niyan, talagang sentensyado kayo niyan. Mhm. At doon sa korte, doon nila i-produce yun. Mm. Para yun ang depensa nila. Sa Tingnan kaso, natin. sa kaso niyo po na file dati, isinama niyo ba si Attorney Levy Baligod, yung kanilang abogado? Yes, doon sa dalawang kaso, final ko, Mhm. kasama siya ron. Isa Doon ngayon.
ito ngayon sa pangatlo, Oo. kung hindi na siya nagsalita tungkol sa akin, Mm-mm. hindi na siya makakasuhan. Yung solo lang, yung kung sino lang nagsalita against you dito sa Senate Senate meeting kanina. Oo. Oh, alright. Okay. Basta hindi ko po palalagpasin yan. Hindi Mm-mm. pwedeng ganon na ito mga dating sundalo, Oo. binigyan kayo ng, kung totoo yung sinasabi nila, binigyan kayo ng trabaho Mhm. para i-secure nyo itong mga to, ICC. Malaking karangalan yan. Mhm. Kasi ito yung magbibigay ng hustisya para dun sa mga pamilya ng mga nangamatay. Mm-mm. Tapos ngayon como nilagyan kayo ng kabila, ilalagay nyo sa peligro yung buhay ng mga, hindi lang ICC prosecutor, pati nga yung mga testigong pinicturean nila doon Ibang klase itong mga taong ito. Opo. May nakikita ho ba kayo, Senator, na sinong nasa likod ng lahat ng ito? Ay maliwanag na yung kampo ng Duterte yan. Kaya nga kita mo, no? Giluno-gulo nila yung Senado para dito, para dyan. Ginawa na nila yan. Take 3 na yan O take 4. Ilang beses na nilabas yan Yung mga taong yan. Kaya nga sinasabi ko habang magsasalita kayo dyan, kakasuhan kayo, hindi pwedeng walang consequence. Mm-mm. They cannot just do that. Di ba? Okay. Yun po yun. Senator, meron silang nabanggit na headquarters ng Magdalo dito sa Quezon City. Doon daw po sila nag-deliver ng pera. May headquarters bang Magdalo sa QC? Meron po, alam na, nasa Waze nga po yan Kaya sabi ko, anybody, open po yan. Opo. But como ganun lang nalaman pwede ka nang maggawa ng istorya. 6 na maleta pa raw yun. Oo. Ano ba yun? Diba? O, pabago-bago to Kung re-reviewin niyo yung mga sinabi nila, the first, second, third, at ngayon pang-apat, iba-iba. Iba-iba. Sana nga man lang, ang sabi nga nila, kung magsisinungaling ka rin lang naman, kailangan ang memorya mo ay matalas. Ano pa niyo Kasi magkakabuhol-buhol ka. Opo. Ano pa sasabi niyo sa doon sa block ng Senado ngayon, Cayetano block kung tawagan nila, na nag-entertain ng kanilang testimonya sa Senate ngayon, sa pulong kanina? Alam nyo, desperado na itong bloke ni Cayetano kasi hindi niya matanggap na naisahan siya yung pala may basis, may legal basis yung 12 na majority. Quorum. Uh-huh. O dahil sa quorum, pwede kang mag-declare ng all positions vacant. Ano lang yun, simple majority. Di tanggal sila kaagad. O ngayon wala nang ngayon hindi lang niya matanggap kasi alam niyo si Alan, nung nasa house na siya, nung speaker of the house siya, ganun din nung tapos na yung term sharing agreement nila ni kay Lord Velasco, ayaw bitawan yung poder. Pinakandado yung house noon para hindi lang siya mapalitan. Ganyan na yan. Opo. Basta gigibain niya yung buong institusyon para lang sa pwesto. Senator, meron na ba kayong, on another topic lang, may tayo. update ka doon sa ICC? May warrant pa po bang ilalabas? Meron pa po. So, may Kailan? 2 pang ine-expect, maximum na po yan. Aha. Yun pong ibang co-perpetrators mukhang hindi na tutuluyan. Baka dito na lang sa local cases yun kung meron man. Okay. So ang 2 na lang na cases na dinedevelop ay yung kay Bongo at yung kay Albayalde. Pero mga ilang buwan pa po yan. Hopefully within the year, lumabas po yan. Okay. Alright, sige. Medyo Salamat. matagal-tagal pa pala. Pero yun na lang. Basta the rest, yung ibang co-perpetrators, bakit po hindi na itutuloy sa ICC? Siguro po nakita nila yung gravity ng offenses. Ito kasi yung mga critical players Ang focus naman ng ICC, yung mga mastermind lang. Yun naman po yan. Hindi naman po totoo yung sinasabi na yung kung sino na lang mga kursunadahan ng ICC, dudukutin na lang dito. Hindi po. Yung mga ordinaryong Pilipino, hindi ka naman nag-EJK, hindi ka naman sangkot doon. Bakit ka manganganib? Yun pong mga mastermind lang. Si Digong, inutos niya, ang sumunod, si Bato, si Bongo, siya naman yung isang sanga nung operation nila, special operations, pati tagabayad. O tapos si Albayalde bilang PNP chief na pumalit kay Bato.
Mhm. So sila po yung mga punong mastermind. Alright, Senator, Senator, maraming thank you salamat po sa sa oras. Thank Maraming you. salamat po sa inyo. Magandang Salamat. hapon po. Si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kapuso, sa kanyang naging pahayag at saka yung plano na pangatlong beses. Hilingan, walang pinoprotektahan.